Good morning guys. So madaling araw na po at bumiyahe po ako papuntang airport dahil balik Japan na po ulit ako. Grabe nga, basta pag ganitong oras wala ng traffic. Nabitin tuloy ako sa bakasyon ko guys. Di bali next year ulit sana makauwi ulit ako. Ganito po talaga kaganda ang Manila kapag gabi. Tapos payapa pa pag ganitong oras. Kasi makakarating ka kaagad sa pupuntahan mo. Bago ako magsimula, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Okay guys, so sa ngayon po nakapasok na po tayo ng airport dito po sa NAIA Terminal 3. Ngayon po ay alas 2 na po ng madaling araw at marami pa pong mga tao dito ngayon guys. So, bali yung flight ko po dito ngayon ay nasa 6:40 pa po ng umaga. Papunta pong Nagoya. Ayun po, madaling araw na po dito at grabe pa po mga tao dito. Sobrang dami pa pong tao dito ngayon guys. So, sa ngayon po ay mag-check-in muna po ako ng dala kong maleta bago po ako kumain. So, tignan nyo naman po yung dami ng tao dito ngayon guys kahit ganitong oras na po ngayon dito. Ayun po, marami po babalik ng Japan, yung iba po magta-travel. So sa ngayon po ay pipila muna po tayo dito sa may check-in dahil hindi po ako maka-check-in sa mismong machine. Okay, time check po tayo guys. 2:09 na po ng umaga. So sobrang aga pa po dito ngayon. Ayun nga po, nakapag-check-in na po ako ng bagahe at nakuha ko na rin po itong boarding pass ko guys. So bago po ako pumasok ng immigration, akit muna po ako sa taas para po makakain. Ayun, so guys, papunta na po ako ng immigration pero sad to say, sarado pa po ang Jollibee sa taas kaya hindi po ako nakakain. Pa naman po yung plano ko sana guys bago man lang umalis, sana makapag-Jollibee man lang. Ay lang po, nakakalungkot naman po. Matagal-tagal pa po ulit ako makabalik ulit dito sa Pilipinas. Tapos hindi pa nakakain ng Jollibee, diba? Kasi sarado pa po ng ganitong oras. Kaya wala naman po tayo magagawa. Okay guys, so nakadaan na po ako ng immigration at pupunta na po ako sa gate na pagboboardingan ko ngayon guys. So pupunta po ako ng gate 109. So ibig sabihin po niyan, diretso pa po ako. Kailangan ko na rin pong bumalik ng Japan guys dahil po papasok na po ulit ako sa Monday. Kung tutuusin po guys, yung pasok po dapat namin ay nung Wednesday pa po, kaso nagpaalam po ako doon na mag-day off. Ayun po, sa awa naman po ni Lord at pinayagan naman po nila ako mag-day off ng 3 araw doon guys. Okay, time check po pala, alas 3 na po ng umaga, so meron pa po akong 3 oras para maghintay. Bali yung flight po namin ay 6:40 pa po ng umaga. Pero nakalagay po dito sa boarding pass namin ay 5:55 dapat naghihintay na po kami dito sa boarding gate. Ayun guys, so uwi na naman po tayo sa Japan. Talagang nakakalungkot po talaga guys. Nakakalungkot po kasi hindi na po ako nakakain ng Jollibee. Tapos matagal-tagal pa po ang balik ko dito sa Japan ulit guys. Sana po next year ulit makabalik po, hopefully. Ayoko lang pong umiyak dahil mababaw lang naman po yung rason kung bakit malungkot po. Siyempre iba rin po kasi ang saya dito sa Pilipinas, kaya mahirap po talagang iwanan. Tapos kung kailan last day na po ay hindi pa tayo makakain sa Jollibee dahil sarado pa nga po yung store. So diniretso ko na po yung buong boarding gate dito guys. Wala pa talagang Jollibee dito. Nakalungkot lang po, hindi man lang po nakakain ng Jollibee kahit kagabi man lang po. Hindi ko naman po kasi in-expect na close po yung Jollibee ngayon dito guys. Sana next time po, sana 24 hours na lang po yung Jollibee dito guys. Dahil yun po talaga yung pambansang pagkain ng mga OFW. Time check po, 3:15 na po ng umaga. Matagal-tagal pa po guys bago pa po tayo makapag-board. Tapos guys, hirap pong makahanap ng kainan dito sa loob ng airport. Talagang sobrang mahal po ng mga bilihin. Dahil di ko po in-expect na close si Jollibee po kanina sa may taas.
So ngayon po nakabili na po ako ng pagkain ko ngayon guys. Ngayon po pumili po ako ng mamon sa Goldilocks. Tapos meron po akong juice na Smart Sea. Ayun po. Bali ano po ito guys, 300 pesos po lahat. Ito yung itong nabili ko ngayon. Kahit na lang ito po tinapay lang po na mamon. Which is masarap naman po ito. So kakain muna po tayo habang naghihintay pa po ng oras. So after 1 hour po nalipat po kami ng boarding gate. Kanina nga po pala ay nasa gate 109 po ako. Tapos nagtaka po ako bakit iba pa yung flight number na naka-display po sa may screen. Tapos nung dinouble check ko po yung screen sa may gilid ay na iba po yung boarding gate namin, which is dito po sa gate 113. So okay na po kami dito at po ready na lang po kami makasakay ulit. Ito po yung mahirap minsan guys pag iba yung boarding gate sa may boarding pass at saka sa may screen, talagang hindi mo alam kung saan ka susunod. Kaya much better po sumunod na lang po kayo sa may screen dahil yun po yung yun po yung legit na pupuntahan yung boarding gate. Time check, 5:30 na po ng umaga. Ilang minuto na lang po guys at flight na po namin ngayon. So after almost 4 hours na paghihintay, ito na po. Mula pa po kagabi nun ay hindi pa po ako nakakatulog dahil mahirap na pong matulog, lalo na po flight na po kinabukasan, di ba po? So okay po, after ilang hours ng paghihintay ay pasakay na po ako ng aeroplano. So bali lalakarin ko lang po ito bago po kami makasakay sa loob ng aeroplano guys. Yan po yung sasakyan natin ngayon, Cebu Pacific po ulit. Katulad na sinakyan natin pa uwi ng Pilipinas ng last. Ito po, so ready na po tayo mag-fly. At yun po. So okay guys, nakarating na po ako dito sa Japan after ilang oras pong biyahe. At ngayong araw nga po ay medyo malamig-lamig po ulit dito. At umaampon pa po pala dito ngayon guys. Kaya bago po ako uwi ng Osaka, kailangan ko muna pong sumakay ng train pa Nagoya. At doon ako sasakay ng Shinkansen na papunta po ng Shinosaka. Kasi doon pa po ako uuwi guys. Parang nga po magsasabi man kung bakit dito po ako sa Nagoya bumaba. Kasi po yung hindi ko pong ticket ay mas mura po compare po sa may sa titiklang kong ticket sa may sa Kansai Airport po noon. Kaya malaki po yung diferensya niya guys. Kaya yun na lang po yung pinili ko kahit na medyo may kalayuan nga lang po dito mula sa bahay namin. So ngayon po ay hindi pa po ako kumakain ng lunch. Sana talaga makauwi ulit ako next year sa Pinas kasi nga nakakalungkot man pero kailangan din kasing pumasok sa trabaho. Alam niyo naman po, maglulunis na po ulit guys. Tapos na rin po kasi tapos na rin po yung Golden Week dito kaya balik trabaho na naman po. So bali lalakarin ko lang muna po hanggang sa marating ko po yung Maintenance Line. Doon po sa mismong Ekig guys. Dahil binibisan ko na po dahil gutom na po ako. Ayun guys, so ngayon po back to normal na naman po tayo. Sobrang nakakabitin po talaga yung bakasyon sa Pilipinas. Bali sasakay na lang po ako ng Shinkansen guys pagkarating ko ng Nagoya para mag-base po ako makauwi.
Finally guys, nakauwi na po ako dito sa bahay after ilang hours ng aking paglalakbay galing sa Pilipinas. So halos nagpunta po kami ng airport sa NAIA Terminal 3 ay nasa alas 2 na po ng madaling araw yun. So hanggang ngayon po ay wala pa rin po akong tulog simula kagabi. So ngayon po ang gagawin ko po ay mag-aayos po ako ng mga gamit ko at yung mga pinabili kong pasalubong ipapakita ko po sa inyo. So ito nga po pala yung maleta na dinala ko nung umuwi ako ng Pilipinas at pagbalik ko. Actually guys, nilagyan ko siya ng cover para po dito sa maleta. Siyempre bago ko po lagyan ng cover na yon, nilalagyan ko po siya ng plastic cover para po safe. Tapos napansin nyo rin po, ako lang po ewan ko po sa iba ginagawa ko po ay nilalagyan ko po ng mga tape itong zipper ng maleta ko. Para in case kung di ba? Kasi marami na po yung sabihin natin na uso na po ulit yung modus ngayon sa Pilipinas tungkol po dito. To make sure po guys, tinakpan ko po lahat para hindi po hindi po masira man. Siyempre, nilalagyan ko rin ng kandado itong maleta ko kahit po na meron pa pong password itong maleta ko. Para para safe siya pagka di ba? So, ito po yung mga pinamili kong pasalubong guys na galing po sa Pilipinas. Unang-una po, meron pa ako biniling water tops. Yan po, isang pack po itong binili ko. Tapos, pumili rin po ako ng hopyang ubi po ito. Actually guys, bawal po ang hopyang baboy sa maleta. Talagang bawal po ang mga baboy ganun po. Baboy, manok or iba pang mga karne. Talagang bawal na po 'yun. Tapos ito po guys, bumili rin po ako ng pulburon na 2 pack. Ito po yung ito yung balak kong ipasalubong sa mga katrabaho ko. Sana talaga magustuhan po nila ito. Alam ko masarap po itong masarap tong pulburon natin guys. Manamis-namis siya. Pero hopefully sana po magustuhan po ito ng mga katrabaho namin. Lalo na po yung boss namin. Boss, meron po akong biniling itong honey. Po ito? Kumbaga chocolate po. Kumbaga para sa atin yan. Chocolate or honey, sabihin na lang po natin. Tapos ito, curly tops. Ito lang naman po yung mga pinamili ko guys. Tapos ito po, flat tops. Yan, flat tops. Tapos bumili rin ako ng paborito kong yema. Paborito ko po ito Masarap po ito. Legit na masarap. Tsaka balak kong rito guys, balak ko rin ibigay sa mga katrabaho ko itong mga pasalubong. Ito, dried mango po. Ayan. Alam kong iba sa mga Hapon mahilig sa mga mango. Ayan. Yan, sinubukan ko na rin pong bumili nun. Para di ba matikman po nila. At last, bumili po ako ng ito, magugustuhan sana nila to, banana chips. Yan po. Di pa po nila ito natitikiman, kaya nag-request po sila na bilang ko daw sila ng banana chips. Kaya ito na po yung bibigay ko sa kanila. So ayun lang po. Meron po akong biniling ito, mamon na galing sa Goldilocks. Ito po, paborito ko rin itong mamon na to. Manamis-namis kasi siya guys. Tsaka masarap siyang gawing kainin pag almusal ganun. Yun lang naman po itong dala ko guys. At yung iba po ay yung mga damit na mga ginamit ko nun sa Pilipinas. Yun lang naman po kasi po bawal po tayo sumobra sa timbang ng bigat ng maleta. So ayun lang po, nakaligpit na po ako ng mga damit ko at ngayon po ito na lang po ililigpit ko kayo yung mga pampasalubong ko sa kanila sa Lunes. At ilalagay ko muna silang lahat sa ref para hindi po sila masira. Actually, yung iba po dito ay tunaw na po kasi. Medyo tunaw na po yung iba dito kaya ilagay lang po natin sa ref para medyo tubigas-tigas. So, ayun lang po guys. Sana po next year ulit ay makauwi ulit ako ng Pilipinas. Sana po this time naman po makauwi po ako sana ng Christmas or New Year. Kung hindi man po ako payagan ng Christmas, kahit yung New Year na lang po ako na pwedeng umuwi. Hopefully guys, sana po matupad. Okay po, tapos na po ako nakaayos at nakaligpit ng mga damit ko, pati ang mga pasalubong ko. So, medyo maaga-aga pa po at hindi pa po gabi. Mag-sunset na po kasi ngayon. So, ang gagawin ko na lang po guys ay matutulog na lang po ako ng maaga. Kasi po wala pa po talaga akong tulog simula gabi. So, tapusin na lang muna po natin tong vlog na to at itutuloy ko na lang po ulit yung susunod na vlog ko. So, bago po ako magtapos, wag niyo po kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin po yung notification bell button para lagi kayong updated
So hanggang dito na lang muna po tayo guys.